Guys, mali pala ako sa last upload ko kasi di pa pala kompleto yung mga ancient artifacts. May isa pa pala na kulang at iyon yung na kay Lu Qingdian. Salamat dun sa mga nagpaalala at talagang masasabi ko na nasubaybayan nila ang kwento simula nung umpisa. Tiningnan mabuti ni Li Yunxiao ang 5 ancient artifacts at inisip niya na maliit na porsyento pa lang ng kapangyarihan ng mga ito ang nagagamit niya. Sa kasalukuyan daw kasi ay hindi pa niya naabot ang estado ng mind and spirit as one at bukod pa raw doon ay wala pa siyang nare-refine ng perpekto sa mga ancient artifacts. Dumagdag pa raw sa kanyang mga pag-aari ang Thunder Hammer kaya mas lalo siyang nawalan ng pagkakataon para pag-aralan ang mga nauna pa niyang artifact. Para sa kanya ang Thunder Hammer na ang pinakamabisang artifact na magagamit niya ng husto sa pakikipaglaban dahil tamang-tama ito sa kinu-cultivate niyang Divine Thunder Transformation Technique. Balak niyang gamitin ang kanyang origin power para unti-unti itong i-refine gayong gusto niyang magaya ang nagagawa ng Blood Beast na kung saan malaya nitong nagagamit ang batas ng kidlat na nakapaloob sa Thunder Hammer. Habang pinagmamasdan naman niya ang mga ancient artifact ay biglang pumasok sa kanyang isip ang isang katanungan na kung sino ang lumikha nito dahil maging siya ay aminado na wala siyang kakayahan na makapag-refine ng ganitong mga makapangyarihang bagay. Isa pa sa katanungan niya ay kung ang lahat ba raw ng ancient artifacts ay na-refine gamit ang Mountain and River Cauldron gayong sa nakikita niya ay ito lamang daw ang namumukod tangi na may ganong kakayahan. Kahit pa raw gumamit siya ngayon ng isang pick 9th rank Purple Cauldron ay tiyak na mawawasak lang yun bago siya makapag-refine ng kagaya sa mga ancient artifact kaya hinala niya na ito raw ang pinagmulan ng lahat. Matapos naman makapag-isip si Li Yunxiao ay bigla siyang nanghina ng mapagtanto niya na sobrang dami niyang ang artifact pero ni isa sa mga ito ay hindi niya nagagamit sa buo nitong potensyal. Mukhang kailangan na raw niya na makapagdesisyon kung sino sa mga artifacts ang pagtutuunan niya ng pansin dahil baka masayang lang daw sa kamay niya ang matinding kapangyarihan ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay inilabas niya ang Heavenly Master's Giant Ruler at napag-isip-isip niya na tunawin na lang ito para i-refine sa ibang bagay. Kinontrol niya ang buong World God Monument at doon ay ginamit niya ang 4 na domain nito para may dagdag na pangtulong sa pagre-refine niya gamit ang Mountain and River Cauldron. Sinamahan niya rin ng kaunting mga high-rank materials ang nire-refine niyang artifact at plano niya na unahin munang gawin ang magiging hugis ng artifact. Sa tulong naman ng makapangyarihang Phoenix True Fire ay mabilis na natunaw ang Heavenly Master's Giant Ruler kasama ang mga high-rank artifact at hindi rin nagtagal ay tuluyan na nga niyang na-refine ang isa na namang makapangyarihang artifact. Nasa anyo ito ng kamao at malinaw na mayroon itong 4 na domain kagaya ng sa World God Monument kaya naman taglay din ito ang kapangyarihan ng 4 na elemento. Hindi naman doon tinapos ni Li Yunxiao ang pagre-refine dahil para mas mapatindi ang kapangyarihan ng artifact ay binasbasan pa niya ito gamit ang 4 domain ng World God Monument at sa isang iglap ay mas lumakas pa ang taglay nito na aura. Sa huli ay perpekto ng na-refine ng isang artifact at dahil nasa anyo ito ng kamao ay mapupunta ito sa disciple niyang si Hao Lian. Tiningnan mabuti ni Li Yunxiao ang nalikha niya at nagustuhan naman niya ang estado nito gayong aminado siya na mas mahusay ang pagkaka-refine niya dito kumpara sa mga na-refine niya noong siya pa si Emperor Gu Feiyang. Inaasahan naman na niya iyon dahil mayroon siyang katulong na World God Monument at bukod pa doon ay gamit niya ang Mountain and River Cauldron na isa ring divine artifact. Matapos masuri ang lahat ay nagtungo na siya kay Hao Lian para ibigay ang artifact at sa pagdating niya sa lokasyon nito ay agad niyang inutos na subukan daw nila ang lakas nito. Tuwang-tuwa naman na tinanggap ni Hao Lian ang artifact at sa sobrang saya niya ay hindi niya napigilan na mapasigaw habang nagpapasalamat sa kanyang master. Kasunod naman nun ay buong lakas siyang sumuntok sa ere at sa ginawa niya ay mabilis naman na nag-activate ang 4 na elemento na inilagay ni Li Yunxiao kaya halos nayanig ang buong lugar. Sa ibaba naman ay kalmado lang na pinagmamasdan ni Mu Xiaochuan ang lahat gayong gustuhin man niya na magpa-refine din ng artifact sa kanyang master ay hindi naman daw niya iyon magagamit dahil mayroon na siyang sariling artifact. Maya-maya pa ay bumaba din agad si Hao Lian at nasa sabik niyang ipinaalam na nagustuhan niya raw ang munting regalo ng kanyang master dahil parang dinagdagan nito ng isang star ang kanyang cultivation. Sarkastiko namang sinabi ni Li Yunxiao na matagal na raw niyang plano na mag-refine ng ganito dahil ayaw niya raw na dumating ang araw na hindi na siya matulungan pa ni Hao Lian dahil sa sobrang hina ng cultivation nito.
Saad pa ng ating bida na kailangan daw na ma-refine agad ito ni Hao Lian dahil inaasahan niya na marami silang haharapin na matitinding laban ngayong naririto sila sa Red Moon City. Pagkatapos naman nun ay umalis na rin agad ang ating bida kaya naiwan ng muli ang dalawang disciple para ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Hindi naman napigilan ni Mo Xiaochuan na ilabas ang kaunti niyang selos kay Hao Lian kaya sinamantala niya ang pagkakataon para matadyakan ito ng isang beses. Lumabas si Li Yunxiao sa World God Monument at sa paglabas niya ay muli na namang nagpakita ang matanda na sunod ng sunod sa kanya. Naglilinis ito sa harap ng isang bakanteng bahay at habang ginagawa nito iyon ay sinasabi niya na matagal-tagal na rin daw nang huli siyang nakabalik dito. Hindi naman pinaniwalaan ni Li Yunxiao ang sinasabi ng matanda dahil matagal na niyang alam na siya talaga ang target nito kaya ang posibilidad daw na dito ito nakatira ay isang malaking kalokohan. Hindi rin nagtagal ay pinansin na siya ng matanda at ang unang bungad nito ay ang pagsasabi na mukhang itinadhana daw talaga sila na magtagpo. Wala namang naging imak ang ating bida sa sinabi ng matanda dahil mas na-focus ang atensyon niya sa nakatago nitong cultivation. Kahit gamitin niya kasi ang makapangyarihan niyang mata kasama ang Moon Eye technique ay wala siyang matuklasan kaya hinala niya na nasa mid-rank martial sovereign realm ito. Maya-maya pa ay kinausap na niya ang matanda at pasimple niyang naitanong kung talaga bang nagkataon lang daw na muli na naman silang nagkita. Sumagot naman agad ang matanda ng oo at katwiran pa niya na dito raw siya nakatira kaya kasalukuyan niya raw nililinis ang alikabok sa paligid. Matapos naman sumagot ng matanda ay ito naman ang nagtanong kung saan tinatanong niya kung si Li Yunxiao ba raw ang may gawa ng malakas na atake ng kidlat kanina gayong nararamdaman daw niya ang aura nun sa katawan ng ating bida. Naramdaman din daw niya sa lugar ang makapangyarihang batas ng kidlat na naiwan kaya interesado daw siya na malaman kung sino ang may kakayahan na makapagpakawala nun. Natawa naman agad ang ating bida nang marinig ang matanda dahil mas mabilis pa raw ito kaysa sa mga top expert ng Red Moon City na parabang matagal na raw siya nitong binabantayan. Itinanggi naman ng matanda ang paratang at paglilinaw pa niya na nagkataon lang daw na malapit siya sa lugar kaya mas mabilis siyang nakarating doon. Isa pa ang dahilan daw ng pagpunta niya rito ay para tapusin ang kanyang retirement plan kaya sa oras daw na magawa na niya iyon ay kailanman hindi na sila magkikita pa ng ating bida. Sa sandali namang sabihin iyon ng matanda ay biglang tumahimik ang paligid at doon ay kumpirmado na talaga ni Li Yunxiao kung ano ang plano nito. Gayunpaman ay kumpiyansa siya na hindi siya nito madaling mapapaslang kaya hinayaan niya lang muna ang balak ng matanda. At kagaya nga ng kanyang inaasahan ay nakulong sa maliit na espasyo ang lugar na kanilang kinatatayuan at kasunod nun ay doon na siya inatake nito gamit ang hawak-hawak nitong panglinis. Kalmado naman niyang tiningnan ng matanda at kasabay nun ay sinasabi niya na nakikilala na raw niya ang pagkakakilanlan nito. Isang aura ng kamatayan ang lumitaw sa likuran ng matanda at nang tumama ang atake nito kay Li Yunxiao ay agad na nag-activate ang Demonic Heaven Armor para saluhin ang atake. Bukod pa doon ay ginamit din ni Li Yunxiao ang Ancient Mirror para ibalik ang atake ng matanda at dahil wala itong kaalam-alam ay tanging pagkagulat na lang ang naging reaksyon nito. Hindi rin nagtagal ang malakas na atake kanina ay tuluyan ng bumalik dahilan para ang hangal na matanda ang mapinsala imbis na si Li Yunxiao. Duguan na tumilapon ang matanda at base sa tindi ng pagdanak ng kanyang dugo ay hindi maitatanggi na matindi ang kanyang pinsala. Si Li Yunxiao naman ay hindi rin nakaligtas sa nangyaring salpukan dahil bagamat nasalo ng kanyang mga ancient artifact ang atake ay tumama pa rin sa katawan niya ang malakas na impact. Nakilala naman agad ng ating bida ang teknik na ginamit ng matanda kaya nasabi niya na tama nga raw ang hinala niya kung saan kabilang ito sa 8th manifestation na siyang mga pangunahing mga miyembro ng Death God Palace. Ang matanda pa raw sa harapan niya ay kilala bilang pinakamaingat na miyembro gayong kahit na mataas ang cultivation nito kumpara sa target ay hindi ito umaatake ng basta-basta. Subalit dahil maagang araw niya iyong natuklasan ay nakapaghanda na raw siya agad kaya mukhang hanggang dito na lang daw magtatapos ang kaligayahan ng matanda. Dahan-dahan na nilapitan ni Li Yunxiao ang matanda habang tinatanong kung sino ang tunay na pinuno ng Death God Palace dahil matagal na raw siyang interesado na makilala iyon. Mayroon na rin daw siyang hinala patungkol sa pagkakakilanlan nito pero dahil hindi siya sigurado ay hahayaan niya raw ang matanda na magkumpirma sa kanya ng katotohanan. Ngunit agad na tumanggi na sumagot ang matanda sabay nagtanong kung hindi ba raw interesado ang ating bida na malaman ang kanyang pangalan gayong siya naman daw ang kalaban nito sa kasalukuyan.
Pahabol pa ng matanda na isa rin daw pagbibigay ng respeto sa isang kagaya niya na malaman ng ating bida kung sino siya upang hindi naman daw masayang ang kanyang buhay kung magkataon. Sarkastiko namang tumugon si Lee Yun Xiao na wala raw siyang paki sa kung sino ang matanda dahil tanging ang pinuno lang daw ng Death God Palace ang siyang may karapatan na makapukaw ng kanyang atensyon. Sa gitna naman ng usapan nila ay isa pang miyembro ng Death God Palace ang dumating pero imbis na magmadali itong tumulong ay kalmado lang itong nang insulto sa matanda. Ipinagdiinan pa niya na mukhang masyado na raw talagang pinaglipasan ng panahon ng ika-5 sa pwesto ng 8th manifestation kaya dapat na raw talaga itong magretiro. Gayunpaman ay hindi na rin naman na raw nakakabigla pa na hindi madaling mapapaslang si Leon Xiao dahil maging ang pinuno daw nila ay inaasahan na ang ganitong tagpo kaya siya nito pasikreto na pinadala sa Red Moon City. Mabilis naman na naging seryoso si Leon Xiao habang tinatanong kung sino ang bagong hangal na kalaban gayong nararamdaman niya na mas malakas ito kumpara sa matanda. Nakangiti namang ipinakilala ng bagong hangal ang sarili at maaari daw siyang tawagin ni Leon Xiao bilang Little 8 gayong siya ang pangwalo sa kanilang grupo. Sa madaling salita daw ay siya ang pinakabago at junior brother ng lahat pero kahit na ganun daw ay hindi naman siya ang pinakamahina. Kasunod naman na tinanong ni Leon Xiao ay kung ano ang atraso niya dahil base raw sa kanyang pagkakaalam ay kailanman hindi niya naengkwentro ang Death God Palace. Isa pa kung hindi raw siya nagkakamali ay utos ng pinuno ng Death God Palace ang pagpapakilos sa mga miyembro ng 8th manifestation ngunit nangyayari lang daw yun kung mayroon silang personal na alitan kaya naman nakakapagtaka daw ang nangyayari ngayon. Agad naman na sinabi ni Little 8 na tama naman daw ang mga sinabi ng ating bida pero may isa lang itong mali dahil hindi raw totoo na walang alitan sa pagitan nila. Ang bagong Palace Master daw kasi nila ay mortal na kaaway ng ating bida at dahil daw doon ay napilitan na kumilos ang 5th brother nila. Subalit ngayon daw na hindi na kaya pang lumaban ng kanilang 5th brother ay ipagpapaliban na raw muna nila ang pagpaslang sa ating bida kaya maaari na raw itong umalis pansamantala. Nakisali naman agad ang matanda nang marinig si Little 8 at mariin niyang iminungkahi na asikasuhin na si Leon Xiao ngayon din dahil siguradong mahihirapan na raw sila na makahanap ng ganitong pagkakataon. Isa pa bagamat napinsala daw siya nito ay siguradong napinsala din naman daw niya ito kaya tsansa na nila na ito'y asikasuhin. Nagmatigas naman si Little 8 at mabilis na tumanggi dahil hindi raw niya misyon ang asikasuhin si Leon Xiao kaya hindi niya raw kailangan na magsayang ng lakas dito. Dagdag pa niya na sa ngayon daw ay mas mabuting magpagaling na lang ang matanda gayong kailangan pa rin daw nitong tapusin ang misyon na ibinigay ng kanilang pinuno. Kung hindi naman daw nito magagawa iyon ay dapat na raw talaga itong magretiro dahil wala silang panahon para sa mga mahihinang kasamahan. Muli namang kinausap ni Leon Xiao si Little 8 at nagpadala siya ng mensahe sa pinuno nito kung saan kailangan na raw siyang tigilan bago pa man siya magdesisyon na labanan ang Death God Palace. Hindi lang daw ito simpleng pagbabanta dahil kung gugustuhin niya raw ay kaya niyang burahin sa kontinente ang lahat ng miyembro ng Death God Palace. Sa banta naman ni Leon Xiao ay labis na nabigla si Little 8 pero dahil desidido na talaga siya na pabayaan na lang ang ating bida ay hindi na siya sumagot pa. Pagkatapos naman nun ay umalis na rin agad si Leon Xiao dahilan para mapabuntong hininga na lang ang matanda habang iniisip na napakahangal daw talaga ng pinakabata nilang miyembro. Nilapitan ni Little 8 ang kanyang 5th brother sabay tinanong kung ano raw ang masasabi nito sa banta ni Leon Xiao gayong bahagya raw siyang nakaramdam ng kakaiba sa huling mga sinabi nito. Sumagot naman agad ang matanda at inamin niya na sa ngayon daw ay maaaring hindi pa iyon kayang tuparin ni Leon Xiao pero pagdating daw ng araw ay hindi daw iyon malabong mangyari. Kitang-kita naman daw nila kung gaano ito kalakas at kung siya ang tatanungin ay hindi malabong maabot din ito ang cultivation na narating ng kanilang pinuno. Bigla namang naitanong ni Little 8 kung ano naman daw ang masasabi nila sa bago nilang Palace Master na si Lee dahil talentado rin naman daw ito kagaya ni Leon Xiao. Sinabi naman agad ng matanda na mataas din daw ang tingin niya kay Lee pero kung itatapat daw ito kay Leon Xiao ay parang mapapadalawang isip siya dahil tinalo daw siya nito. Matapos naman sumagot ng matanda ay siya naman ang nagtanong kung saan nais niya raw malaman ang dahilan kung bakit hindi pinaslang ni Little 8 si Leon Xiao. Alam niya raw na sumusunod lang ito sa utos ng kanilang pinuno pero kung siya raw ang nasa kalagayan nito ay hindi niya sasayangin ang pagkakataon kanina.
Nagpaliwanag naman agad si Little Eight sa katanungan ng matanda at nilinaw niya na ang unang plano daw ay ang paglabanin sila Leon Xiao at Li Yi pero bigla na lang daw nagbago iyon nang makarating siya sa Red Moon City. Ang misyon na raw nila ngayon ay ang matulungan si Li Yi na manalo sa martial arts tournament para mas lalong mapalakas ang kanilang puwersa sa oras na mapang-asawa na nito si Jiang Rubing. Sa madaling sabi daw ay wala silang panahon para mag-aksaya ng enerhiya kay Leon Xiao gayong kailangan nilang paghandaan ang nalalapit na martial art tournament ni Li Yi. Bukod pa raw sa mga nasabi niya ay mayroon pa silang isang problema at iyon ang mga monster race na kasama ni Li Yi dahil nagkamali sila ng tansya sa lakas ng mga ito. Ang leader pa raw ng monster race na may pangalang Xiang ay nagtataglay ng aura na katumba sa kanilang pinuno kaya ikinakatakot ng iba nilang miyembro na baka raw bumaliktad sa kanila ang mga ito. Hindi raw kasi malabo na mangyari iyon lalo na napakabilis ng paglakas ni Li Yi at bantay sarado pa ito ng mga miyembro ng monster race. Sa mga impormasyon naman na sinabi ni Little Eight ay bahagyang nabahala ang matanda pero nanindigan pa rin siya na walang makakapantay sa kanilang pinuno kaya wala daw silang dapat na ipag-alala. Naalala niya rin daw na mayroong malaking gulo na ginawa ang mga monster race sa Songyang City at kung magkataon nga na hindi na nila ito makontrol ay pwede naman daw nilang isiwalat sa Holy Region at Merchant Alliance ang lokasyon ng mga ito. Sinuportahan naman ni Little Eight ang naisip ng matanda ngunit pansamantala daw ay magmamasid muna sila dahil wala pa namang bagong utos na ibinababa ang kanilang pinuno. Sa huli ay umalis na rin sila sa lugar kaya tanging ang mga bakas na lang ng dugo ang naiwan sa sahig. Si Leon Xiao naman ay makikita sa isang matao na lugar at hawak niya ang ancient mirror dahil labis siyang namangha sa kakayahan nito. Hindi rin siya makapaniwala na kinaya nitong suluhin at ibalik ang atake ng matanda kanina kahit na ang antas daw nun ay natitiyak niyang hindi bababa sa level ng 6-star Martial Sovereign Realm. Dagdag pa daw doon ay mayroon pa itong espesyal na abilidad ng teleportation at nangangahulugan iyon na taglay nito ang makapangyarihang batas ng space na pwede niyang mapag-aralan. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon habang nasa gitna ng pag-iisip ang ating bida ay muli na namang may nagpakita sa kanya na matanda at ito'y walang iba kundi ang pulubi na ng loko sa kanya. Nagustuhan din nito ang hawak niyang ancient mirror kaya itinago na muna niya iyon bago niya hinarap ang matandang pulubi. Tinanong niya kung ano na naman daw ba ang binabalak nito dahil 2 beses na raw siya nitong niloloko at mukhang kailangan na raw niyang maningil sa 2 beses na iyon. Patay mali siya namang sinabi ng matandang pulubi na magkano lang naman daw ang nakuha niya sa ating bida na primordial stones kaya dapat daw pinapalagpas na lang nito ang ganun kaliit na halaga. Gayunpaman para makabawi ay may ibubulgar siyang isang impormasyon at sa oras daw na masabi na niya iyon ay sana raw na wala na siyang atraso sa ating bida. Sa pangatlo namang pagkakataon ay hinayaan ni Leon Xiao na mapakinggan ng matanda kaya tinanong niya kung ano na naman daw ang kalokohan na naiisip nito. Lumapit naman agad ang matandang pulubi para ibulong ang sinasabi niyang impormasyon ngunit nang marinig iyon ni Leon Xiao ay agad itong nagalit pahiwatig na gusto na naman siyang maisahan ng matandang pulubi.